Ito ang problema kung bakit lahat na lamang ay ginawa ng House. Mhm. Binabati ko sa Korte Suprema, pinipressure, pati yung Philconsa ni Speaker na siya yung Pangulo ay nagawa ng statement. Co-opted na yung Philconsa, wag kayong makinig dyan. Oh. Yan ha, yung mga lawyers groups dyan, may mga links yan. Yung naglabas na naman yung PBA, hindi yung basketball ha. Opo. O yung Philippine Bar Association, the country's oldest bar association na voluntary, ano. O naglabas, mga co-opted yan ng mga vested interest na laban kay Sara Duterte. Yung mga gumaganon, paano yun? Oo, yan, yung UP, yan dapat yan. Yan yung Walang PBA, yung Pangulo niyan, taga-UP yan Oh. Kasama dun sa grupo na laging kontra sa mga Duterte. Huwag niyong pakikinggan yan, puro bias yan. Mabuti nga, kahit late, at kahit hindi ganun katindi ang sinasabi ay naglabas ng pahayag ang IBP. Buti naman nagkaroon ng silbi ang IBP finally at long last. Na sinabing dapat sundin ang Korte Suprema. Yun. Hindi opsyon yon. Ayun. At eto ang dahilan, Ma'am Jubes, kung bakit natataranta sila. Bakit Sapagkat po? yung bagamat sinabi ng Natataranta ating na. Korte Suprema na pwede naman kayo mag-file ulit next year, February Yes. 6, mark the date. Kasi mahihirapan na sila. Opo. Bakit? Unang-una, i-analyze natin ang political situation. Mhm. In 2026, di ba, June Yes. 2028 matatapos ang termino ni Pangulong Marcos. Opo. Lame duck na si Pangulong Marcos. Oh. Correct. And therefore, yung pinsan niya na speaker, magiging lame duck na rin yun. Oh. Kahit gusto pa niyang Oo, number two. mag-stay. Di ba, susustain yan. Okay. Alam mo naman dyan sa Kongreso ang kalakaran dyan. Sa wakas. House, ano? Talaga. Oo, mag-i-stay yan hanggang 2028. Maniwala ka. Wala namang problema dyan. Ang Oo. tibay. Pero, eto kasi yung pangsuhol nila ay binantayan na. Yun. Andiyan si Ping Lacson. Ayun. Although, sabi natin, medyo hindi siya nanindigan, nag-abstain siya. Dating naman sa pondo ng taong bayan, bilib din ako dyan kay Senator Ping. Never yan kumuha kasi ng pork barrel. Yes. Oo, never. We have to give credit where credit is due. Yan. Sabi niya, teka muna, yung mga insertion nyo, babantayan namin yan ni Senator Yan. Sa wakas. Hindi na kayo makakalusot kasi sabi niya, yung mga suspicious, hindi mga suspicious persons, yung mga kahina-hinalang mga items sa budget na 6.793 trillion na Opo. spending plan. Titingnan natin yan. Ayun. Mabuti. Yun. At ang isa sa mga gagawin nila, bukod sa babantayan nila, ay ipapublish ni Sherwin Gatchalian yeah, sa that's good. internet ang budget para kahit sinong Tumingin. pangkaraniwang mamamayan ay matignan nila. Oo. At Yun. musisi nila to. Yan. Maganda May pangit na yan. mangyayari dyan, you know why? Ano? Yung Kongreso, lalabas na hindi sila honest. Hindi, bago nag-privilege speech, narinig mo ba yung privilege speech ni Congressman Ungab kung saan dinedenounce niya yung mga insertion. Oh. Then, in-expose na ni Toby Chanco na Opo. bakit daw pagka-approve ng GAA sa second reading, Binawi. may mga blanco, then may isang small group lang na nag-fill up ng blanks. Ayun. Ako pinapa-approve sa kanila. Hindi daw pwede yun. Ayun. At mismo si President Marcos na nagsabing hindi na pwede yan. Pagtapos na. Oo. Ang tagal uminit ang ulo niya, no? Oo. Mag-aapat na taon. Weak leader talaga. Pero at least, may pressure na sa publiko na Opo. nasusuklam na doon sa ginawang insertions ng 2025 na yun nga yung si Attorney Vic Rodriguez ay nagdemanda sa Supreme Court. Opo. Doon sa constitutionality ng insertion, nagdemanda kami ng criminal case, ombudsman, Opo. kami ni na Speaker Alvarez, di ba? Ni na Jimmy Bondoc, yan. Nagkakaroon na ng consciousness, ng awareness ang taong bayan na hindi Yes. tama yan. Correct. Pagka Correct. ganyan, baka marami ng matang nakatingin. Hindi na sila Nakabantay. makalagay ng mga insertions na ginagawa nilang pansuhol. Sa Yun. mahirapan na silang magpapirma. Yes. Plus, Mabubuking eh. 2026, sige, Opo. nag-iba na ang komposisyon ng Senado. At sa nakita nyo, mas marami na roon ang sumusunod sa rule of law, sa Yun. rule of evidence, Opo. sa common sense, at maganda ang pamamalakad ni Senate President Cheese Escudero. Yun. Yes, talagang saludo ako dyan kay Cheese Escudero. Naku, akala ko pa naman talagang, alam mo yung kinakabahan ako dyan sa kanya kasi 'di ba, dati sikat na sikat yan, waiter ni Liza Marcos. Pero buti na lang talaga 'no, pagdating sa rule of law talagang sinusunod niya. Kasi naalala ko dati, ano yan siya, eh, sobrang close nila yan ni, yung namatay na naging kalaban pagka-presidente ni PRRD na sobra talagang magaling na senadora. Sino yun? Nakalimutan ko. Wait lang, wait lang. Basta babae. Oh, yun siya. Kaibigan yun sila eh. 'Di ba sobrang ano talaga nun ni
Miriam Defensor. Sobrang ano talaga yun sa rule of law kaya naku kudos talaga diyan kay Cheese Escudero. That's Kaya good. lang naman gusto nilang impeachment yan. Mm. Hindi naman para sa transparency. Binobola nyo pa kami. De Lima, Mm. Ontiveros, Tama. Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Gusto nyo kasi well-publicized. Highly Yes. publicized ang impeachment. May mga sasabihin kayo roon na wala namang katotohanan pero maririnig. All you Tama. want is a bully pulpit. All you want Mm. is a platform to spread your lies. Ayun. Yan, totoo yan at sayang din naman kasi daw yung robe. Pinaghandaan yung mga robe kasi nila 'di ba? Oh, 'di ba? Sayang hindi nasuot ng mga prosecutor na sila De Lima. And Yun. disinformation. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Bago, marami kayong kakamping media, ikakalat yan. Sisirain nyo lang ang pangalan ni Sara Duterte. Alam naman natin Yes. yan eh. Hindi nyo naman loloko kami ngayon. Marami nang gising ngayon. That's true. It's a wonder nga kung bakit napakatagal na tayong naloko nitong sina Kiko, sina Bam, sina Risa, di ba? Ibig sabihin, kumikilos na ang nasa itaas. Correct. Talaga God is saving the Philippines, you guys. Grabe. Talaga walang imposible sa mga pagdadarasal, no? Grabe talaga. Yan, nandiyan na si si Senator Marcoleta na ngayon. Marami, hindi bang abogado dyan who will hold the fort pagdating sa legality? Kasi ang Yes. gagamitin nila yung playbook na ginawa nila kay Chief Justice Corona, na Corona. puro kasinungalingan. Kawawa, Pero no? mo, yung bank account ni Corona, halimbawa, magdi-deposit siya ngayon ng 100,000. Magwi-withdraw siya ng 100,000, magdi-deposit siya ulit. Apo. Total nila yung deposit withdrawal, sasabihin nila 20 million. Oh. Grabe. Hindi naman ganoon. Pag deposit withdraw, hindi naman ganoon. Ina-aggregate nila kasi nagalingan. Bago i-headline nila sa mga diaryong kaalyado nila. Pino mo ba naman, akala mo malaki, CJ earned 21 million in 10 years. Wow. 2.1 million lang yun, akala mo lang. Malaki. Chief Justice cut to 2 million in 1 year. Ano yun? Bago sila kalaki-laki nilang kurakot nila. Bago sasabihin na ito, legitimate, 2 million a year. Kasalanan? Ano yung 2 million a year? Anyway, di lang pagbubunyi sa paglilibing ng impeachment, ng articles of impeachment sa Eternal Gardens. Ay, meron po tayong panauhin na magdudulot sa atin. So yun na nga guys, kaya pala talaga no na kung, alam mo yung mga House of Representatives ngayon talagang todo talaga. Yung narinig niyo yung speech ni ano, ni Risa Hontiveros, katulad talaga sa claims ni Martin Romualdez sa kanyang motion for reconsideration. Katulad talaga, as in copycat. So, alams na, 'di ba? Ginagawa talaga nila ang lahat guys para talaga alam mo yun ma-impeach talaga this time kasi sa 2026 wala na silang time, wala na silang budget, wala na. They will be lame ducks talaga. Kaya grabe, God is justice. Yay! Thank you guys for watching. Kung umabot ka hanggang dito, don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.